Ba't di mo sinabi nung una pa lang ako ang Hi ma'am, kung okay lang sa'yo, pwede ba kita ma-interview about life? Naghahanap kasi ako ng stranger na pwede ko ma-interview about love life. Kung okay lang sa'yo. Okay lang naman sa akin. Ma'am, pwede ba kita makilala? Anong name mo? Chai. Jai, anong ginagawa mo dito sa Plaza ng Binyang? Ba't nandito ka? Nagpapalamig ng utak kasi natake ako ng anxiety ko. Oh, wow, may anxiety ka. So sa gabi, hindi ka makatulog. Agad-agad. Oh my God nga po. Jai, nagmahal ka na ba? Opo naman. Anong pakiramdam na nagmamahal? Siyempre, masarap. Lalo pag minahal yung tao ng totoo. Walang kapalit. Like, gusto mo lang yung kapalit. Yung totoong pagmamahal lang din. Oh, simple lang pala yung gusto mo. Yung talagang mamahalin ka rin ng tapat. So, Jai, pwede ko ba matanong nasaktan ka na? Sobra. ang kasama, pero hanap mo siya. Paano mo nasaktan at bakit? May nagpalit ako and nasaktan ako kasi nawalan ako. Anong reason bakit kayo naghiwalay yung taong nakasakit sa'yo? Well, yung common, cheat. Oh, cheat. Another cheat na naman. Anong pakiramdam na nalaman mo nag-cheat sa'yo yung taong last na minahal mo? Siyempre, sobrang sakit kasi hindi mo in-expect. Like, okay kayo, but still he managed to cheat. Di ba parang uso yun ngayon sa TikTok eh. Okay kayo, hinahatid ka niya, ginagawa niyo yung normal ginagawa niyo, but still, pag nakatalikod ka, cheat na pala siya. Hindi siya loyal. Hindi rin faithful. Ilang years kayo ng past relationship mo? Actually, 4 years. Saktong 4 years. Ang tagal nun. Matanong ko sa'yo, pwede, kailan kayo nag-break? August 29, nahuli ko siyang may kausap sa IG. Baby tawagan. Baby! So, yung August lang, etong last year, single ka ng December. Oo. Ang lamig nun. Anong feelings? Siyempre, masakit kasi 4 years kami magkasama, then yun yung time na hindi ko siya nakasama. Sa ngayon, kamusta ka? I'm okay, I'm healed, and in love. So, si Chai, may nagpatibok na pala ng puso niya. Sa ngayon? Ako naman, mabilis kasi ako ma-fall, lalo pag lahat green flag. I don't know in the future kung more on red flag naman. Ilang taon na kayo or ilang buwan na kayo ng present mo ngayon? Actually, 1 month ngayon. Pwede mo siya shoutout. I love. Sweet naman, kahit pa paano. Ano pangyayari sa buhay mo kapag inisip mo malulungkot ka? Like siguro yung time na nawala yung baby ko. Yun lagi ko. Naiyak ako, sorry. Yun yung nagkakos minsan na anxiety ko pag naaalala ko yung baby ko na nawala. Kasi may ex, alam niya kung gaano ko gusto yung baby. Pero siguro si God na rin nagsabi na it's not the perfect time. Kasi alam ni God na pag nabuo yun or nagstay yung baby na yun, masasaktan ako. Hindi pa dahil sa bata, dahil dun sa gagawin ng tatay niya. Nakunan ka dahil sa pag-cheat ng ex-boyfriend mo. Opo, kasi kahit siyang may mali, naghabol ako eh. Just to have the perfect family para dun sa bata. Pero kasi ayaw na din kasi. So, nung time na nawala yung baby, doon ko na rin naisip na stop ko na rin. Kasi wala nang sense. Nakakalungkot naman. So, may pinagsisisihan ka sa sarili mo? Siguro yung sobra akong mapagmahal. Well, deserve naman nilang pagmamahal ko. Pero yung naubos, wala akong natira. Kaya nung nasaktan ako lang din ang nahirapan. So, pag nagmamahal ka talaga, binubuhos mo yung lahat? Oo, ganun ako. Kaya pag nasaktan, durog na durog din talaga. Pero sa ngayon, siguro napakaswerte ng boyfriend mo dahil sa sobrang pagmamahal na binibigay mo. Hindi ko masasabi na swerte ako. Siguro maswerte ako sa kanya. Kasi after he knows what happened to me, like kung ano man nalaman niya sa past ko, he still accept who I am, di ba? Kasi bihira lang yung mga lalaking tatanggapin ka kung ano man nangyari sa'yo. Kaya sobrang thankful ako sa kanya. Swerte ko sa kanya. Sabi ko, parang kailan lang sinusulap-sulapan mo ako. Ngayon, tayo na. Nice sir. Salute po sa inyo. Swerte kayo. Kung ibabalik yung naging experience mo noon, ano yung mga bagay na gusto mong gawin para itama sa sarili mo? Siguro yun yung dapat hindi ko na binigay lahat. Kung ano na yung pinapakita ng tao sa akin, yun lang. Kung sa sobra man, wag yung apaw na apaw. Hindi man material na bagay, pero hindi talaga nasusukli ng tama. Kahit man yung pagmamahal. Like, hindi ko nagiget yung this love na deserve ko. Kung sa kanya, deserve ko na yun, pero parang sa akin, hindi.
if ever na mapanood ng ex-boyfriend mo to, may message ka ba sa kanya na gusto mong sabihin para kahit pa paano malaman niya yung naging trauma para sa'yo hanggang ngayon dala mo pa? Yeah, sana wag mo nang gawin ulit. Isipin mo, may mga kapatid kang babae, may nanay ka, may pamangkin ka, may pinsan kang babae. Isipin mo, paano pag sa kanila nangyari? Ano yung mararamdaman mo? And pinatawad na kita, just lang na wag mo akong madaliin na makalimutan yung mga bagay-bagay, lalo na sa nangyari sa baby, which is sinabi ko na po sa kanya. And magpakasaya kayo. Alam ko namang masaya ka. And sana nasa tamang tao ka na. Wow, ang bait mo, ma'am. Inisip mo pa siya sa sitwasyon niya ngayon. Alam naman natin na sinaktan ka niya na sobra. Dito tayo sa present mo. If ever na mapanood niya itong video na to, ano yung gusto mong masabi sa kanya, message or pasasalamat na tinanggap ka niya? Love. Gusto ko sabihin thank you. And syempre, mansari namin ngayon eh. Wow! Happy mansari. Thank you kasi inaccept mo ako. And alam mo yung kahit sobrang moody ko, andyan ka, hindi mo ako iniwan, mas inintindi mo. Sana wag mo na i-compare yung sarili mo sa kanya kasi hindi kita kino-compare sa kanya kasi alam ko may unique kayo. Mayroon kang mga bagay na magagawa na hindi niya kayang gawin. Sana magtagal pa and I hope this time, eto na kasi nakikita ko, green flag na green flag. Wow! Sa mga katulad mo, ano yung gusto mo masabi sa mga tao para may mapulot na aral ang naging experience ng buhay mo? So mga taong nagmamahal ngayon, please isipin nyo din sarili nyo. Mahal nga natin yung tao pero baka kasi pagdating sa point na saktan tayo, hindi ko masabing sasaktan kayo pero hindi nyo alam baka pagtulog nyo, cheating na. Ouch! Alam mo, ma'am, ang pinaka-the best na gamot sa anxiety, kailangan mo nakausap. Kung kailangan mong iiyak, mamiyak mo. Huwag mo siyang pipigilan. Parang kinikip ko na lang din yung pain, which is normally na nagagawa ko na pag inatake ako ng anxiety, sarili ko lang din ang nagpapakalma. Totoo yun. Kaya yung taong dapat nakausap mo is yung maiintindihan ka sa pinagdadaanan mo. Okay, yun lang. Maraming salamat, Chad. Thank you. Thank you. Sa